Hello everyone, pasyal po tayo dito sa MOA, Mall of Asia. Kasi balita ko binuksan na daw yung kanilang bagong attraction, ang Skyline Garden dun sa itaas. So ang dami pong kinoconstruct dito sa MOA, oh. Mukhang ngayong Pasko talaga namang sagana na naman tayo sa pasyalan dito sa Roas Boulevard sa may MOA. Ayan, oh, nagkaroon pa na extension ang ginagawang SM, mga kaibigan. At lalong pinalakihan ang MOA, pinalawak ng maigi, mga kaibigan. Pero okay yun dahil magkakaroon ng maraming trabaho ang mga Pilipino. Pero sana sa mga bandang probinsya lagyan din, kasi ang dami pang mga nakatiwangwang na mga lupain para magkaroon ng mga hanap buhay yung mga nasa probinsya sa ganun ay hindi na nila kailangan lumuwas pa ng Maynila upang maghanap ng trabaho. Sana pagtuunan din ng pansin ng ating kasalukuyang Presidenteng Pangulong Bongbong Marcos. At ito nga, naglagay sila ng panibagong LED screen na napakalaki, mga kaibigan. Hindi po ba kung maglalagay sa mga probinsya ng mga ganito na mga malalaking mall, darayuhin yan ng mga turista, hindi lamang mga Pinoy kundi mga tiga-ibang bansa. At the same time, magkakaroon ng hanap buhay ang mga tao sa probinsya. Dahil napakalawak pa po doon na hindi natin kailangan i-reclaim ang Manila Bay o ang dagat. So dapat yun ang pagtuunan ng pansin, dahil talaga namang pag pumunta kayo ng Bicol, makikita nyo kaliwat kanan malalawak pa po ang mga lupain doon. Kung yan ay pagtatayuan ng mga mall o kaya pagtayuan ng mga factory, napakalaking tulong po sa ating mga kababayan, mga kaibigan, na hindi na kinakailangan mag-abroad pa. Alam nyo naman ang pag-abroad ngayon ay pahirap. Bukod sa nauuso yung uploading dyan sa NAIA, nakakaawa po ang ating mga kababayan dahil kung tutuusin pag kumplito ang papilis, bakit hindi payagan makalabas? Ang problema nga, hanggang ngayon marami pang korap yan sa NAIA. Hindi nga ba, kamakailan lang mga nagnanakaw na yung mga bantay dyan sa pagchichik ng mga bagahe, pati dollar nilulunok na po. Yan po ang dahilan, dahil mababa ang sweldo. Dapat talaga taasan dahil mahirap na ang buhay ngayon, mga kaibigan. Ang mga bilihin, grabe, yung tulad ng sinabi ko, ang kamote, ang tuyo, hindi na po pagkain ng mahirap, pagkain na po ng mayaman dahil ang mamahal. Isipin nyo, ang tuyo ngayon 600 ang isang kilo, 500 to 600. Ang kamote 100 ang kilo. Paano pa makakain ng mga mahihirap yan? Ultimo nga, bigas hindi na makabili, mas mahal pa sa bigas ang kamote at mga root crops. So ito po ang loob ng MOA habang tayo ay papunta dun sa kanilang ipinagmamalaking bagong bukas na Skyline Garden. Dito po yan sa likod ng MOA na nakaharap sa Manila Bay, na kung saan naman may ginagawang reclamation pa rin dyan. So ayan po, ito po ang loob ng MOA na dadaanan natin palabas doon sa Skyline Garden. Hindi pa nga masyadong tapos, mga kaibigan, kasalukuyang ginagawa pa rin, pero binuksan na yung ibang parte. Kaya lang medyo hindi magandang panahon ngayon, maulan, kasi alam nyo naman ang weather natin ngayon sa Pilipinas, parang very changeable na ang ating weather condition. Hindi na maintindihan kung summer o tag-ulan, nakakahilo na. Naturing ang tag-ulan pero napakainit po. Hindi malaman, minsan sa isang araw dalawa ang weather natin, tag-ulan at saka summer. Sa araw minsan maulan, biglang pagdating ng gabi parang bumabagyo. Napakalakas ng ulan na talaga naman maraming lugar sa Maynila ang binabaha. At ganun din sa mga probinsya, hindi lang natin nababalitaan, pero marami na rin po ang mga nalulubog sa baha, mga kaibigan. So ito na po ang kanilang pinagmamalaking bagong Sky Garden. Maganda. Yung nga lang po kunti ang tao dahil maulan po. Yung basa nga ang kalye. So maganda, panibagong attraction to, panibagong pasyalan ngayong magpapasko dahil papalapit na naman po ang Pasko, mga kaibigan. So maliwalas, maluwag, magandang pasyalan, bago sa paningin, at
Maganda, may mga fountain na inilagay. Siguro kung hindi maulan, maraming tao dito. At during weekend at saka mga holidays, tsak darayuhin to ng mga tao. Ayan po, may mga fountain siya. Andito po yan sa taas na nakaharap sa mga amusement establishment nila dito sa MOA. Kaharap ng ayan, malaking Ferris wheel. At samot-sari mga sasakyan na mga laruan. Ayan po mga kaibigan, napakataas po nitong hagdan na ito, subalit hindi pa po binuksan dahil hindi pa po tapos ang taas nitong ating aakyatin mga kaibigan, subalit nakasarado pa po siya. Ang ganda, talagang pag mahilig ka sa nature, maganda po siyang tingnan, maaliwala sa mata, very relaxing at napakaganda po mga kaibigan. So, ayan po ang kanilang bagong Skyline Garden na nakaharap sa Manila Bay. Na, ayan no, nire-reclaim pa rin po yung dagat. Pero, masalamat po tayo kay PBB dahil kanyang pansamantala ipinatigil ito dahil kinakailangan pag-aralan talaga yan. Kasi kung tatabunan yan, paano na ang takbo ng tubig pag malakas ang ulan? Hindi tsak, lulubog na ang Maynila kung hindi nila aayusin yan, hindi nila pag-aaralan. At sayang naman po yung dagat kung tatabunan. Tulad ng sinabi ko, napakalawak pa po ng mga lugar natin sa Pilipinas na nakatiwangwang lang ang mga lupain na bakit hindi doon pagtayuan ng kung ano-anong gusto nilang gustong itayo upang magkaroon ng maraming hanap buhay ang mga Pilipino. Wag na po yung dagat ang i-reclaim natin dahil talagang darating ang araw kung ano yung kinuha natin, babawiin ng dagat yan. Kaya delikado rin po yan. Kahit gaano kagaling ang gagawang mga arkitekto dyan, mga ehenyero, pag ang kalikasan ang bumawi, wala tayong magagawa. Kapag langit ang humatol, ika nga, wala tayong magagawa dahil ngayong panahon ay iba na po. Uso na po ang mga bagyo, baha, lindol, mga tsunami, mga storm surge, mga hailstorm. Naglalabasan na po halos araw-araw, may mga bansang pinipinsala nitong matitinding storm surge at saka mga bagyo na hindi lang basta-basta. Hindi nga ba kamakailan lang ang Hong Kong na hindi man nakakaranas siya ng mga bagyo-bagyo in 100 years or 140 years. Ngayon lang daw nila naranasan. Ang Beijing, ang China, talagang palala ng palala ang mga nangyayari dyan at saka masyado ng polluted ang lugar nila kasi sa dami ng mga ginagawa nilang mga nakakadagdag sa pagsira ng ating atmosphere, yung green gas emission. Kaya paano na mangyayari mga kaibigan? So kailangan talaga wag natin putulin ang mga punong kahoy, wag natin sirain ang kalikasan at ang mga basura, mga plastic. Tulad nung sinabi ko noon na ang mga plastic ay naglulusaw sa loob ng 500 years. Napakatagal, kaya kung pwede limitahan po natin ang paggamit ng mga plastic at magkaroon po ang bawat isa ng disiplina na huwag tapon dito, tapon doon. Matuto tayong magtabi-tabi ng mga basura at huwag tayong nagtatapon kung saan-saan. Pangalagaan po natin ang ating kapaligiran upang the next generation ay meron pa po silang makita at mapagbasdan pagdating ng panahon. So ito po ngayon ang kanilang pinagmamalaki na Skyline Garden dito sa MOA. Na talaga namang napakaganda mga kaibigan. Siguro lalagyan nila ito ng mga dekorasyon ngayong papalapit ang Kapaskuhan. At tsak marami ang mag-aakyatan dito at pupunta dahil kompleto po siya ng amenities. May mga kainan po. Yun nga lang hindi matao ngayon dahil medyo maulan. At kasi ang panahon nga natin, uulan, aaraw. Pero siguro pag magandang panahon during weekend, napakarami po ng tao dito mga kaibigan. Lalo na pinaganda nila. So okay naman po, maganda. Free naman po, walang bayad pagpasok dito. O baka ngayon lang to, baka pagdating ng araw may bayad ang pagpasok dito. At napakaganda po, malinis ang kanilang mga restroom. At ayos, magaganda ang mga tanawin. Yung iba nga, sarado pa. Hindi natin alam kung anong mga nasa loob niyan dahil hindi pa nabubuksan. So, maganda po ang kanilang Skyline Garden na pinakabagong attraction nila dito sa MOA mga kaibigan.
At masarap mamasyal dito kapag hindi maulan, mga kaibigan. Kaya I assure you, ngayong Pasko talagang darayuhin to ng mga tao. At saka na mas lalong maganda po ito, mga kaibigan. So, ikot-ikot po tayo, gala-gala po tayo. Ikutin natin ito kung ano yung mga bagong amenities nila dito. So, ayan po, maganda po. May mga shade naman kung gusto mong sumilong. At the same time, may mga kainan po. Marami pong mga kainan, mga kaibigan. At yun nga lang, hindi pa po nabubuksan lahat. Pero alam ko, malawak po ito. Maraming mga amenities na mapapanood natin dito. So, ayan po, mga kaibigan. Marami pa po ang sarado. Hindi pa pwede. So, ito ang kanilang restroom na napakalinis po. Dahil bagong gawa nga. Ang ganda po, mga kaibigan. Talagang inaalagaan ng gusto. Maraming mga bantay na naglilinis. Maganda po ang view. If you're looking for a nice view, you can come to the newly opened Skyline Garden ng Mall of Asia dito sa MOA, sa Rojas Boulevard, mga kaibigan. So, ayan po ang Ferris wheel. Makikita nyo, overlooking dyan yung mga mga laruan ng mga bata, ng mga sasakyan, mga iba't ibang klase ng mga rides. May Ferris wheel, may biking, may kung ano-ano. At dito rin po sa Skyline, meron din po siyang pinaka-playground para sa mga bata. Ayan po ang kanilang pinaka-playground, mga kaibigan. Sa palagay ko naman, libre po ito. Walang bayad kasi wala naman nakaharang. So, free of charge. Pwede maglaro ang mga bata dito. Dito po to sa itaas ng MOA, yung bagong bukas nila na Skyline Garden. So, ayan po, maganda po ang kapaligiran. Maganda sa mata. So, tulad ng sinabi ko, as what I have said before, marami pa pong hindi nabubuksan. Ito po, ayaw natin kung ano ito. Pero palagay ko mga ano to, mga figurine na malalaki or hindi natin malaman kung anong meron to dyan sa loob. Pero abangan natin ang susunod na kabanata pag ito po ay nabuksan na, mga kaibigan. So, yan po ang kaganapan dito sa kanilang bagong Skyline Garden dito po sa Mall of Asia sa itaas na overlooking po sa Manila Bay. Maganda po siya sa paningin, mga kaibigan. Maganda tingnan at maaliwalas po, malinis. Yun nga lang, maulan dahil nga sa ating panahon na pabago-bago. So, ayan po ang makikita natin kagandahan sa ginawa nilang Skyline. So, sana nga po wag nang tabunan pa yung natitirang Manila Bay dyan kasi sayang naman po, nasisira ang ating kalikasan, mga kaibigan. Sana gawan ng paraan at pag-aralan mabuti at maigi na ipinatigil muna pansamantala ng ating Pangulong Bongbong Marcos upang pag-aralan kung ano ang nararapat. Kasi napakahirap po, baka pagdating ang araw, malubog na tayo sa Maynila. Sayang naman ang lugar natin kung malulubog pagdating ng mga dilubyo na ngayon talagang palala na ng palala ang mga storm surge, ang mga ulan, ang mga bagyo talaga namang malalakas na hindi na basta-basta mga kaibigan dahil dala nga ng climate change. So, saan ba nanggagaling ang climate change? Gawa din po ng tao yan, mga kaibigan. Kaya tayo din ang sumisira ng ating kalikasan. Dahil nga doon sa mga usok ng mga sasakyan at sa sobrang green gas emission at saka galing sa mga factory at kung saan-saan pa mga usok na yan na nakakasira ng ating kapaligiran. So, ayan po yung Manila Bay na ipinatigil muna ang pagtatambak, pag-reclaim. At sana nga wag nang ituloy dahil sayang, tingnan nyo, napakaganda ng view, makikita natin ang dagat, ba't natin sisirain, ba't natin tatabunan, kung pwede naman makagawa pa tayo ng ibang paraan, mga kaibigan. Maraming solusyon dahil napakalawak pa po ng Pilipinas sa mga bandang probinsya, napakarami po.
ang mga lugar na bakante pa po sa ngayon. So balik na po tayo dito sa loob mga kaibigan, at ito po ang loob ng MOA. At muli ako yan nagpapasalamat sa inyong lahat mga kaibigan. Thank you, thank you, thank you. Keep safe everyone, and muli bye bye hanggang sa muli. God bless everyone. Move it, make it, take it, never lose it. Fix it, take it, never break it. Pump it, pipe it, devastate it. Pump it, rock it, move it, make it, take it, never lose it. Fix it, take it, never break it. Pump it, pipe it, devastate it. Pump it, rock it, move it, make it, take it, never lose it. Fix it, take it, never break it. Pump it, pipe it, devastate it. Pump it, rock it, move it, make it, take it, never lose it. Fix it, take it, never break it. Pump it, pipe it, devastate it. Mix, flow, sana all.